Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Paul, what did you write? The sins, the chains, the sorrow, the tragedy, and the story. We breaking shackles, we fixing discords, coast to coast, overseas, in the pain, above the rim, oh we suffer, but didn't stop there. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. We're timing in, we're on the switch, we in the hymn house, the real Jeezy, the Saints gang, rhyme and dance and praising, singing, no breaks, no limits, he is calling. We on the stage, off live, flashing lights, camera, action, fighting bad guys, loving bad guys, on the runway, doing his way, taking off from the cross line, we in spirit on bars. Here we go! Speaking of bars, word for today, are we loving thy neighbors now? We're saints, messy saints. Believe that. Nasa talk 2 na po tayo. At ang talk 2, proud about sin. Alam niyo, lahat naman tayo nagkasala eh. Sino dito hindi pa nagkakasala mula nung pinanganak siya? Taas ang kamay, luluhod kaming lahat sa inyo. Wala. Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala. All have sinned and have fallen short. Kaya lahat tayo mga makasalanan, kahit ang mga banal na mga tao sa Biblia, mga big time sinners. Si Moses nakapatay, alam niya. Si Noah nalasing. Si David nangalunya, alam niya. Si Samson, long hair, gabi, ayaw magpagupit. Nakakahiya. Kahit sa New Testament, sila Pedro, di ba, na head ng simbahan, na head ay iniwan si Jesus. Lahat sumasablay, lahat nagkakasala. Ito lang ang diferensya. Tanong nyo, ano? May nagkakasalang nagsisisi at nalulungkot sa kanyang ginawa at nagbabalik loob sa Diyos. Panginoon, nagkasala po ako. Gusto ko pong magbago. Nagkamali ako. Magkakasala uli. Pero babalik uli sa Diyos. Nagkamali ako. Nagkamali ako. At may mga nagkakasalang proud pa sila. At paninindigan at pagmamatigasan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Lahat tayo nandito, simula lalo sa akin, sinners. Pero ang pinagsusumikapan natin, we are sinners who always go back and hold on to God. Amen? I'm going to invite you to stand. We're going to pray our favorite prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. All together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles.
Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. As we sing, Thy word is a lamp unto my feet. Thank you, Jesus. Speak to us and we are listening. We want you to go home today with this big message. The owner is in the house. You'll learn more later what that would mean. Pero kung naalala nyo, nandito kayo nung linggo, or for the first timers, maraming salamat po sa pagdalo. Every talk naman is a stand-alone talk. But for you to have an idea, sinimulan po natin ang ating series last week, pinamagatang Messy Saints, na actually ay pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians, sulat po yan. Tugon ni Pablo sa mga unang simbahan sa Corinth. At may na-identify tayong 5 problema o 5 naging problema nung unang simbahan, yung unang 30 to 40 years after Jesus went up to heaven, nagkaroon na ng mga problema. Ang una natin tinalakay ng problema last Sunday ay division because of pride. Nagkakaiwahiwalay na sila. Nagkakaparti-partido na, nagkakanya-kanya na. Pero magugulat kayo dito, ha? Iba ang tinutukoy ni Pablo dito. Hindi yung kasalanan mismo, bagamat pag-uusapan din yan, kundi yung hindi pagsisisi sa kasalanan yun. Kaya sexual sin plus pride. Basahin ko. 1 Corinthians 5, 1-5 to 13. It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not found even among pagans. For a man is living with his father's wife, and you are arrogant. Should you not rather have mourned so that he who has done this would have been removed from among you? For though absent in body, I am present in spirit, and as if present, I have already pronounced judgment in the name of the Lord Jesus on the man who has done such a thing. When you are assembled and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Verse 13, nilagpasan natin yan, babalikan natin yung 6 to 12. 13 kaagad. Drive out the wicked person from among you. Oh. Kung sinundan niyo po yung binasa ko, parang ang tatalim ng salita. Parang galit talaga si Pablo dito. Biro nyo, inulit pa niyo yung sinabi sa Old Testament from Deuteronomy 17:7, you must purge the evil from among you. Sa salita natin ngayon, itiwalag niyo yan. Yung nagkasalang yan. Pero yun ba talaga sinabi ni yun ba talaga ibig sabihin ni Pablo? Kasi pag namali ang interpretasyon natin dito, nako, diyan magkakaroon ng lalong problema sa loob ng simbahan at sa mga miyembro nito. Kaya pag nilaya natin, what are you telling us here, dear Lord, through Paul, through this letter, through this Bible verse? Patuloy tayo makinig, manalangin at magnilay as we sing. Thy word is a lamp unto my feet. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Slap our hands to the word of God. Come alive and fresh. Sabihin mo sa katabi mo, bago mo po, there's more. Pwede na po tayo magsiupo. Ang una nating take dito ay hindi pa pwedeng tignan ito sa mata ng mapanghusga. Hindi po. Kasi bago tayo nag-Messy Saints, ang pinag-usapan natin table talks. Kung sinusundan nyo yung ating series, yan ang una nating series sa taong 2024. At
ang malaking mensahe natin doon, ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya tayong mga nasa simbahan niya, ang mga body of Christ, ay dapat ganun, hindi tayo mapanghusga. So ano kaya ang ibig sabihin dito na itiwalag nyo pa yan? Bigay nyo kay Satanas. Ganun ba katitigas yun? Oh. So, Brother JC would come in later to explain to you more what this means. I'm gonna tell you what this doesn't mean. Kasi yan yung mga nagbabasa at ito ang mas madalas na sinasabi. Nagiging lisensya ito para manghusga. Again, 3 things that this verse is not about. Number 1, this is not about the church judging the unchurched. Big words ulit, ha? I-review kayo. Sabihin nyo lahat, church, unchurched. Ang Light of Jesus, ang feast, lagi nating sinasabi, for the unchurched. Kaya nga po tayo nasa PICC, nasa mall, wala tayo sa loob ng simbahan. Bagamat sa ibang lugar, hanggang sa probinsya, may mga feast na nasa simbahan. Noon, naki-question tayo ng simbahan, pero ngayon, tuwan-tuwa ang simbahan sa atin. Bakit? Kasi nasasalo natin yung mga wala sa simbahan. Gets nyo? Kasi yung mga nagsisimba na sa mga parokya, very good na yan. Simba na sila eh. Pero paano yung mga linggo na sa mga mall or hindi na naging komportable sa church system? Yan yung pinapaliwanag natin sa mga obispo. Hindi po kami humihiwalay. Sinasalo po natin yung unchurched, yung maaring hindi na nagkapagsimba o na turn off sa sistema ng mga ganun. Kaya nung naintindihan ito, inobserbahan tayo ng mga obispo, ng mga pare. Ay, kamitin ko lang si Father Reggie Malikdem a few weeks ago. At si Father Reggie Malikdem po ang kanang kamay ni Cardinal Advincula. Kaya lagi lang sinasabi, si Father Reggie ito hindi tayo Sabi niya, alam nyo, ginagaya na nga namin kayo sa feast eh. Nagtatayo na nga ng mga chapel sa mga malls. Pansin nyo? Bakit? They go where the people are. Are you getting that? At si Pope Francis mismo nagsabi niyan, huwag mo silang intayin pumunta sa simbahan. Kayo ang pumunta kung nasaan sila. Yan ang ginagawa natin eh. Kasi may church, okay na yan, pero may unchurched, yung mga tao sa labas ng simbahan na hindi naman masasamang tao. Hindi. Kaya lang medyo. Ngayon ito, iniisip nila yung sinabi ni Pablo, ayan, kayo kasi mga hindi nagsisimba, mga immoral kayo. Hindi yan ang sinasabi ni Pablo. Bakit? Basahin ko ulit yung binasa ko sa 1 Corinthians 5:12-13. O yung nilagpasan. Sabi ko sa inyo, nilagpasan yung 6-12. Ito sinasabi ni Pablo. Si Pablo po ang sumulat nito. Sayin po, for what have I to do with judging those outside? Is it not those who are inside that you are to judge? God will judge those outside. Ano yung sabihin niya? Ano sabihin? Huwag tayo mapanghusga sa mga di nagsisimba. Kaya hindi po ito tungkol sa panghusga ng mga tao. Tandaan nyo, ang Panginoong Jesus, iniiwan niyo yung 79 para hanapin yung isang nawawala. Siya yung lumalabas. Hindi siya nasasabing, ay, punta kayo kay Bat. Hindi, siya lumalabas. Kaya ulitin ko, hindi ito lisensya para tayo magtututuro sa mga taong wala sa feast, hindi ka simba, hindi ka nagdadasal, hindi ka nagba-Bible, hindi ka Hindi. Number 2, this is not about judging any church member who sins. O ba? Akala ko ba pinapagalitan ni San Pablo yung nagkasala? Kasi kung nabasa nyo, incest yan nangalunya siya sa asawa ng tatay niya. Sabihin, yung tatay niya nabalo, tapos pinatulan niya. Masama nga naman yun. Pero tandaan nyo, hindi niya hinuhusgahan yung kasalanan per se. Bakit? Dahil lahat tayo makasalanan eh. Ano sabi sa Proverbs 24? A righteous man may fall 7 times. Marami nagsasabi niyan, mga aral, na yung pinakabanal na nga daw na tao, 7 beses nagkakasala sa isang araw. Banal na yun, Kaya ulitin ko, lahat tayo makasalanan. So ano yung sinasabi ni Pablo? Dapat magbago yan. Ano yung tinitingnan niya? Yung kasalanan o yung pagmamayabang sa kasalanan?
magkaiba uli. Magkaiba yung nagkasala ka, nadapa ka, tapos tumayo ka, nangumpisal ka, humingi kang tawad sa Diyos. Kesa yung nadapa ka, naglublob ka na. Proud ka pa. Kaya lagi ko sinasabi, alam niyo, pag kayo naputikan, at talaga mapuputikan kayo pag lumabas kayo, simple lang yon. Maghugas ka. Diba? Pag nadumihan ka, maglinis ka. Amen? Sino sa inyo yung naglalakad, naputikan, ay, naputikan ako. Putikan ko na lahat, tapos pati ulo ko. Tapos mayabang ka, kita nyo, puti ko. Galing ko. Wala atang ganun, hindi ba? Kaya pag tayo nagkasala, tayo nadumihan, luhod ka sa Diyos, ayun, okay yun. So anong sinasabi ni Pablo? Yung proud ka pa. Yung arrogant ka pa. Yan siya. And above all ito, number 3, hindi ito about judging sexual sin as the most evil sin. Noong pa kami ni Brother Bo, pinag-uusapan na namin yan. Nasa simbahan natin minsan, o marami, iba yung kategorya ng sexual sin sa ibang mga kasalanan. Bakit? Pag nagpapakumpisal daw si Father, kausap namin mga pare eh. Ang laging box office na kinukumpisal ng mga tao, hulaan nyo ano? Sexual sins. From pornography, to masturbation, to premarital sex, abay dapat maikumpisal yan. Kaya lang, akala natin yan lang yung mga kasalanan. Akala natin ang pagiging banal ay yung lumayo ka sa sexual sins. May papaalala ko po ako sa inyo. In fact, babasahin ko. Nakatago ulit o nilaktawan natin sa binasa ko. Verse 11. Pablo ulit ito. I am writing for you, to you not to associate with anyone who bears the name of brother or sister who is sexually immoral. So, talagang hindi maganda yung sexual immorality. Pero, sinabi din niya, or greedy, or is an idolater, or reviler, or drunkard, or robber. Ano sinasabi niya? Yung sexual sin, or immorality, kahiliran niyan yung mga hindi tumutulong sa kapwa. Yung mga mandaraya, sabi nga ng mga parang kausap namin, alam nyo, ang daming nagkukumpisal na yun nga, sexual sin. Pero madalang kaming mga nagpakumpisal na ang kinumpisal niya ay, patawad po kasi po, may humingi sa akin ng tulong, hindi ko tinulungan. Patawad po kasi, nandaya po ako sa binenta ko, masyado kong... Walang ganun. Akala natin ibang level yung sexual sins at meron tayong hawak-hawak na timbangan na sinasabi natin, basta ako, nag-uwi lang naman ako ng mga paperclip sa opisina. At saka, ikaw, nahuli kita, may kang tinabihan. Lagi tayo may timbangan na mas mabigat yung kasalanan mo. Sabi ko nga, ang hilig natin magtututuro. Naglalagay tayo ng kategorya. Ay, ako, basta, yung dinaya ko naman, halagang 5,000 lang yun. Pero siya, kita mo, kung makapagbihiso ang iiksi ng mga damit, mas masama yan. Lagi tayong may timbangan na feeling natin yung sexual sin, mas malala kesa sa hindi natin pagtulong sa kapwa. Kaya, nilinaw ni Pablo na, patas lang yan. Pare-pareho yan. Kaya lahat yan ay ating pagsisihan at lahat yan ay ating panibaguhin. That is what that is not all about. In fact, sinisentro niya sa mag-iwas kang magtuturo, mang-iwas kang manghusga. So what is it all about? Ask me what? Ayan. Brother J.C. Lubiran will continue the talk and then I'll go back for something special for our 13th anniversary. Brother J.C. Thank you, Brother Alvin. Woo! Powerful. And again, I want to greet happy 13th anniversary. Palapakan natin si Lord. Whether you've been with us at the meeting room, overflow session pa lang yan, or you're just coming in now, tuloy-tuloy, ang magandang nangyayari sa ating lahat. Amen? Are you ready for more? Yes? Ang ganda na sinabi ni Brother Alvin, this is not what about. But itong part na ito, I'll talk about this is what it is about. And yes, talk 2 speaks about proud about sin. And before I jump into the sharing message, ito yung anak po namin na si Yana, kaming dalawa ni Milen. Let's show that team. We ask her every now and then, who do you want to become
Sinong gusto mong maging? Natanong na rin ba kayo niyan? Yes? Tignan mo yung katabi mo, lumaki na rin ba siya? Hindi sa size, no? Pero, di ba madalas, anong gusto mo paglaki mo? Tama ba? Si Yana, pag tinatanong namin, alam nyo ito ha, iniisip niya, so Yana, who do you want to be when you grow up? Sabi niya, I want to be a sinner. Ano, anak? Sabi ni Milen, Yana, what is it again? Who do you want to become? I want to be a singer. So, ang naririnig namin, sinner. Pero ang gusto niya talaga, singer. Gusto niyang kumanta at proud na proud siya. Of course, that's for Yana. But maybe for us, are you proud about the many good things that God has been doing in your life? Yes? Or are you proud about being a sinner? Tapikin ng katabi, saan ka proud? Baka proud ka pagdating sa mga maling ginagawa mo. And that this is the message that we're giving to you. We're not just going to inspire you, but allow us to disturb you. Kaya ready na ba kayong magpabulabog? Yes? Pangina sagot, yes? What this case is about, there are 3 very important things that surface. Yung kay Brother Alvin, disclaimers yun. What it is not about. But ito na. Number 1, this is about a very grave sin of unrepentant member. And this is not just any other member. This member that Paul was writing, as we show this on screen, yung Corinthians, di ba talagang real talk. At alam natin, di ba, from our Table Talks, Community Recipes of Love, we receive the message of tender love. Sabi nyo nga, tender love. Pero dito sa Messy Saints, we are going in-depth, lumalalim na tayo. At ang usapan natin, tough love. Sige, tingnan ng katabi. Hindi niya lang kailangan ng tender love. Sabi mo sa kanya, kailangan mo ng tough love. Sabi mo sa kanya, magbago ka na. O, balikan mo, sabi mo, mauna ka muna. Because the person that Paul was pertaining to is not just any other member, but he is one of the leaders. And knowing that you are a leader, kung ano yung ginagawa mo na i-influensyahan yung iba. Di ba sabi nga, to whom much is given, much is expected. With great powers comes great electricity bill. Di, pagka ito po talaga ang usapan, leader ka, servant ka, dapat talaga itama mo yung buhay mo. But of course, this is not just for the leaders and servants, but this is for all of us. Pero ito na nga, in 1 Corinthians chapter 5, verse 2, and you are arrogant. Sabi nyo nga, arrogant. Alam mo nang mali, ang yabang mo pa. Nagmamalaki ka pa. Ang dami mo pang sinasabi. Kaya ito po many decades ago, ang Brother Bo Sanchez, during the time na maliit pa ang community natin, ang feast, there was a woman who went to her, nag-approach sa kanya after the feast at sinabi niya, Brother Bo, I needed to say something to you. Yung pong husband ko is having an affair. Of course, Brother Bo empathized, no? And immediately, kinailangan niyang gumawa ng aksyon kasi alam niya na nasa leadership yung tao, yung asawa. Kaya pinuntahan niya si brother, yung husband. At doon po, no, kinausap niya. Sinabi niya, no, kinarefront niya, I heard this, no, sinabi ng asawa mo that you are having an affair. Siyempre, di ba, caught off guard na, wala na siyang magagawa. Inamin niya. Totoo yun. And I know it's wrong. Di ba, inamin niya. Pero ito na, akala mo, period, hindi. Dinagdagan. Biglang nag-shift na yung tono. Kasi naman, yung asawa ko, ang ingay, nagger. Sermon ng sermon. Napapabayaan ako. Napapabayaan ang pamilya namin, ang sarili niya. Hanap ako ng iba. O di ba, hindi sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. O di ba, nagdadahilan na. Tapos ano pa po? Ang sabi niya, di ba, Brother Bo, lalaki tayo eh. Di ba, may kasabihan po, kapag lumapit na ang palay sa manok, tutukain mo na lang. Yeah, pakita natin yan, di ba? Sorry, Brother Bo, pogi problems. Grabe, no? Di naampas sa hirit na ganon. Pero alam natin na mali. Kaya later on po, hindi na nag-serve, hindi na nag-preach. Eventually po, nagkahiwalay silang mag-asawa. Bittersweet ending. Buti na lang nagkabalikan sila bago mamatay lang yung lalaki.
And I believe, my dear brothers and sisters, we need to hear the hard truth. Sabi nga, the truth hurts, but the truth will set you free. Matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Huwag na nating gayahin pa. Huwag na tayong tumulad pa. And that's why we are trying to ask ourselves this question: when was the last time that you tried to justify sin to make it acceptable or even admirable? Baka dahilan ka ng dahilan, brother, sister. Aminin mo na lang, oo nga, mali ako. Humility. Let go of that pride. 1 Corinthians chapter 5 verse 5 says, you are to hand this man over to Satan for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved in the day of the Lord. Grabe siya. Si St. Paul, halos isuka na yung tao at parang as if gusto nang ialay kay taning. But don't get St. Paul wrong there. Ang gusto niya lang sabihin, kapag nagkamali ka, suffer the consequence. Handing someone to Satan could mean allowing a sinner to hit rock bottom so that he wakes up and repents. Kaya hindi ko lang kung nakita niyo itong nag-viral na video recently sa isang toy conference, yung One Piece anime, no, na Luffy. Familiar kayo dyan? Of course, nagluluksa ang mga Dragon Ball fans kasi namatay ang creator. Pero si Luffy, na ang presyo po ay 150,000 pesos. Merong pasaway na bata, naglambitin yata, nilaro, napabayaan ng magulang, ayun, nabasag ang 150,000. Tanungin sa akin, anyari? Tumakas yung pamilya, kasama yung bata. Hindi hinarap yung pagkakamali at consequences. Maaring nakalusot sila doon, pero baka pinaghahanap pa rin sila. Pero di ba sa buhay natin may mga pagkakataong parents, gusto nating sagapin yung mga anak natin. 30-plus-year-old, maybe drug addict, ayaw mong iparehab kasi alam mong masama. Di ba? Makapalayo sila, something like that. So wag na lang anak, dito ka na lang sa bahay. Tapos paulit-ulit pa rin, walang nagbago sa kanyang mga addictions. Or meron kayong kakilala, posible na baon sa utang, add to cart. Di ba alam na sobra-sobra na utang mo. Ano? Yung kinikita mo, walang-wala na doon sa inuutang mo. Tapos, ano gagawin mo? Anak, sasagipin kita, sasalbahin kita. Ako na, magbabayad niyan. Eh, buti sana kung ganun kagad, di ba? What happens now to the person? The person will not learn. So we need to go through the consequences of our sins. Kailangan harapin natin yung ating mga consequences para matuto tayo. Here's now number 2. This is about unrepentant sin that harms the church. Akala mo yung iyong ginagawa, private sin, wala namang nakakakita. Akala mo walang nangyayari, pero meron. At naaapektuhan yung mga tao sa paligid mo. 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 7, your boasting is not a good thing. Do you not know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Clean out the old yeast so that you may be a new batch as you really are unleavened. For our Paschal Lamb, Christ has been sacrificed. Unrepentant sin is like yeast. Napakaliit. At sobra yung epekto niya doon sa dough. No? If you're into baking, or at least man lang kung kumakain kayo ng tinapay, di ba? Yun ang epekto nun eh. Pero another way of saying this in Filipino, ang sakit ng kalingkingan, ramdam o damdam. No? Ramdam ng buong katawan. At kung merong kamatis o mga prutas o mga vegetable at merong isa lang na bulok, apektado ang lahat. O tapikin ng katabi. Alam mo na ngayon, sabi mo sa kanya, umayos ka. In the Bible, sin was never a private affair. Ito can you all read this with me? Every action, good or bad, is like a pebble dropped into the pond of space and time, causing ripples far and wide, blessing or cursing, affecting lives, impacting multiple generations, and shaping multiverses. Grabe, pang Marvel Cinematic Universe lang ang pig. Yung ginagawa mo, nakakaapekto sa paligid mo, at hindi lang yung henerasyon na yan, yung mga susunod pang henerasyon. So,
let's ask the hard question. Does my actions today bring people closer to God or away from God? For a moment, I want you to think about it. Kapatid, yung bang mga pinaggagawa mo, dahil sa ginagawa mo, mas lalo bang napapalapit ang tao kay Lord? O dahil sa mga pinaggagawa mo, napapalayo sila? Sige nga, can you do this with me? Tignan ng katabi. What are you doing or not doing that's harmful for the feast? I know every Sunday we come here together. We're blessed by the feast. Yes? Pero ito yan, ha? Na-imagine mo, umahating ka. Hatin tayo ng feast. Pag uwi mo sa bahay, yung mga tao doon, di ba? Inaaway mo. Tapos, guess what? Nag-expect ka. Sasama sila sa feast. Ayoko na. Kasi baka mamaya, matulad ako sa iyo. Tama ba? Sa trabaho mo, naku, Monday na naman. Di ba? Sana Friday na. Sana holiday na. Sana weekend na. Di ba? Sana feast na ulit. Pero hindi, between Mondays to Saturday, bago tayo mag-feast, kamusta ka sa trabaho mo? Kamusta ka sa hanap buhay at negosyo mo? Kasi you are representing God there. So kung medyo tatamad-tamad ka, yung pwede na yun na trabaho, di ba? Napapalapit ba sila sa Panginoon sa mga ginagawa mo? Sige, pwedeng huminga. Take a deep breath. Inhale. Exhale. Sabi ko sa inyo hindi lang ito yung na-inspire ako, good vibes. Hindi. Kailangan rin, yugyugin ka ni Lord. Yugyugin tayong lahat, no? And this message is not just for you, for us as well. Here's now number 3. This is about how your physical body is a borrowed temple. Can you all do this? Look, show your hands, show your hands. And then I want you to hug yourself and say this after me, I love myself. I love me. O, palapakan natin si Lord sa regalo ng katawan natin at buhay natin. And there's really a saying that says, katawan ko to, wala kayong pakialam. This is my body. This is none of your business. Kung anong gawin ko sa katawan ko, wapakels. This is actually what the Corinthians were telling. 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 13. I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. You say food for the stomach, and the stomach for the food, and God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality. Kapatid, hindi lang ikaw yan. Hindi lang ikaw ang kasalanan. You are bigger than that. Your body, your life, is made for the Lord, for the body. You're made to give glory to God. Diba ang sabi? Ang buhay ay hiram lamang. Ibinigay sa'yo. And what you do with your life is your gift back to God. So tingnan ng katabi. Kamusta naman ang pangangatawan niya? Kamusta naman siya? Tanungin mo, kamusta ka? Diba? How are you when it comes to taking care of your body? Some extreme Gnostics believe that the soul is all good. At tingnan niyo to, ha? The body is all bad. And because the body will one day be destroyed anyway, a truly spiritual person can do anything, even immoral things. Ang paniniwala raw ng mga Gnostics, and during that time ng Corinth Church, ang katawan masama, gawin mo na lahat ng masama sa katawan mo. Abusuhin mo na. Pero yung spirit, yung soul, yan ang spiritual. Yan yung kay Lord. But we know this, na hindi pwedeng paghiwalayin ang katawan natin sa ating kaluluwa. We brainwash ourselves to make sin acceptable and later on admirable to the point that we're proud of it. And I believe this is all pointing out just to go back to the cross, magpakumbaba. And again, our message for today is the owner is in the house. 1 Corinthians chapter 6 verse 14 says, I need to share this as well. Pakita natin yung team. Back ng isang slide. Bottom line. Can you say that? Bottom line. We trust our thinking more than God. Di ba, you're doing my way. We've forgotten God's way. Buti pa si
Gary Valenciano, di ba may kanta? Teach me to trust in you with all of my heart, to lean out on my own understand. Di ba? Buti pa eh. Yun yung kanta natin na, oo nga Lord, palpak ako, sablay ako, nagkamali ako. I need to renew my faith in you, my trust in you. Kasi bawat raw pagkakamali natin, only points out, nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. We're doing it our way. We've forgotten doing it God's way. And that's why 1 Corinthians chapter 6 verse 14 says, by His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Paalala sa atin na ang Diyos, kung ano yung naging Kanyang kaluwalhatian, we're gonna enter Holy Week in 2 weeks' time. Passion, death, resurrection. Hindi nagtapos sa kamatayan. We're not just Good Friday Christians. We are Easter Sunday Christians. Ibig sabihin, may muling pagkabuhay. At kapag nabuhay ka, katulad ni Jesus, katawan, kaluluwa. Hindi magkahiwalay, magkasama. Sige, I want you to imagine yourself, nagniningning, di ba? Talagang transfiguration ang dating. Tignan ng katabi. Na-imagine mo ba nagniningning yan? Hindi between walang ningning. Between may ningning, no? At talagang yung kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verse 14, do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Kasi yun yung practice before. Never! Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins persons commits are outside the body. But whoever sins sexually, sins against their own body. Ako po, definitely, hindi siya nakikita ngayon. Parang mukhang busog lagi, sabi nga ni Brother Alvin. Pero unti-unti, I'm now being aware of what I eat. Meron na akong twice a week at least na workout with a fitness coach and enough sleep as well. Kaya ako ginagawa to hindi lang para, okay, pumayat na ako. Diba? Hindi. It's more of, gusto ko bang makasama yung pamilya ko? Si Yana, si Milen, and then also I wanted to continue serving God. So friends, kayo, what will be your reason why you will take care of yourself? Because when you take care of yourself, you'll be able to take care of others. Amen? Just before I bring Brother Alvin back, I wanted you to see this, the mansion, this white mansion. I want you to imagine that you will be treated into a experience to live in the mansion, and sobrang bait ng may-ari, ibibigay po sa inyo yung susi, treat it as your own. So imagine nyo na yung pagkain, overflowing, wifi, mga perks and privileges. Ay grabe, talagang engranding celebration. And of course, no, either you enjoy and really take care of what was given to you, dahil ipinahiram lang, or, na-imagine nyo to, magdala ka ng basura, ikalat mo, graffiti, pintura, babuyin mo, yung swimming pool, lagyan mo ng tubig kanal, na-imagine nyo yan? Because that's what's happening in the world. That's what's happening in our lives. And maybe that's our prayer. Lord, linisin mo yung buhay ko. Linisin mo yung bahay, the temple of the Holy Spirit. I wanted to take you into a quick demonstration. As you see this, lahat po tayo ipinanganak, no? And they say that we have 2 days, no? 2 great days in our lives. The first day is the day that you were born and the day that you discovered why. And alam natin, nung pinanganak po tayo, talagang malinis, puro. Parang katulad po nito. Pero along the way, we experience, no? Maaring problems in life, challenges in life. Or meron pong nang away sa inyo, sinabihan ka ng masakit na salita, mga kasinungalingan, pinaniwalaan mo naman. Tapos unti-unti nagdududa ka na, wala akong kwenta, wala akong halaga. Tapos pati ikaw mismo nagiging kontrabida ng buhay mo.
And then you feel that you are dirty. And then someone invites you at the feast at sasabihin mo, naku, hindi ako mabait. Baka masunog ako dyan, and so forth. But buti nilang pinagbigyan mo, and maybe that's God's way of blessing you. Pagdating mo sa feast. That's God's way of just allowing you to experience yung pagmamahal niya. Look around you. You experience the love of God. Amen? You are blessed by the presence of people around you. This is God's way of just pouring into you kasi feeling mo, ang dumi mo. And yes, aating ka ng feast, pero pagbalik mo sa bahay, sa trabaho, negosyo, again, nandiyan naman ang mga pagkakamali, sablay, immorality, no? Yung mga bisyo natin, vices. And feeling mo, may pag-asa pa ba ako? But the message is very clear. The owner is in the house. Let's allow the Lord to continue to give us that love, forgiveness, mercy. At sabi nga natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Just continue to receive ang awa at habag ng Panginoon Diyos, at ikaw, kapatid, ay aapaw because He is our living water. Amen? Put both of your hands near your hearts and say this after me, Lord, clean my house. Clean my life. I receive you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Let's call back again, Brother Alvin Barcelona. We actually had a very deep talk expounded by Brother JC, especially with that one big message that the owner is in the house. At ang ating katawan, in fact, ang ating buhay ay hiram. Lent. Hindi talaga sa atin. Kaya nga po, kung ang buhay natin o ang katawan natin ay hiram, ito ay inaalagaan natin. Dahil pag hiram, bandang huli, isasauli. At kung paano sanang ibinigay sa atin, di ba, pag tayo ng hiram, parang kanina lang, nahiraman ako ng 1,000, di ba? Pero mabuti na, isuli ng buong buo. Sa Biblia po, pag sinuli mo yung hiniram, hindi lang dapat buong buo, dapat nga tumubo pa. Parable of the talent po yan eh. Ganon din sa ating mga buhay, sa ating katawan. We need to keep it clean. We need to keep it well. Alam niyo, ang paborito kong kwento dyan, kwarto. Kasi may anak ako, na proud ako at mahal na mahal ko. Si Ayo, yung ating worship leader. Marami siyang nakakatuwa at nakakamanghang ginagawa at nagagawa. Pero marami ding minsan mga hindi nakakatuwa. Sorry anak. Halimbawa, yung kwarto niya, madalas magulo. Hindi po niya kwarto yan, no? Pero sample lang. Kaya yung mami niya, madalas sinasabi sa kanya, anak, ayusin mo nga yung kwarto mo. Sounds familiar? Sa mga, yung medyas mo, naghalo na dyan sa bagong damit, at yung laptop mo, nasa ilalim na ng kama mo, at yung mga gamit mo, ay naku, madalas na sagot, yes ma'am, yes ma'am. Abay, mag-iisang buwan na, ganun pa rin yung kwarto. Kaya lagi ko nadinig yung mami, ayusin mo nga yung kwarto mo, anak. Naku, iniipis na yan, dinadaga na yan, halo-halo na. Ayusin mo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano, yes lang ng yes. Hindi naman inaayos. Isang araw, nagkulat na lang si Ayo. Pagpasok na ng kwarto niya, nasabi ko sana ayusin na niya. Pati ako nagulat. Pagpasok na sa kwarto niya, guess what? Ang ayos na. Ang linis pa. Ang bango-bango pa. Yung mga nakatiklop na damit, yung mga gamit niya nasa tamang lugar. Pati siya nagulat. Ma, ang linis na ng kwarto ko. Ang ayos na. Nangiti yung mami niya. Alam ko, ako nag-ayos eh. Naintindihan ko anak na kahit ano sabi ko sa'yo, hindi mo maayos-ayos yung kwarto mo.
Pero dahil nanay mo ako at mahal kita, ako na ang nag-ayos. Ang kwarto natin ay ang buhay natin. Na minsan, kahit anong sabi sa ating ayusin natin, hindi talaga natin maayos-ayos. Walang panahon, o tayo na kasi yung nanggulo eh. Ang hirap ayusin, di natin alam paano magsisimula. At ang Diyos, sinasabi niya, ayusin mo ang buhay mo, anak. Ayusin mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Anak, ayusin mo ang finances mo, ang relationships mo, ang health mo. Yes, Lord. Yes, Lord. Pero hindi natin magawa-gawa. Kaya si Lord, mugulatin ka. Isang araw, biglang naayos. At sasabihin ni Lord, anak, hindi mo maayos-ayos. Ako na nag-ayos para sa'yo. Kasi sa totoo lang po, talaga namang by ourselves, we cannot fix our bodies. We need a doctor. By ourselves, we cannot fix our lives. We can try. We should try. But ultimately, ang nakakaayos po sa buhay natin ay yung may-ari nito. Pag sira ang cellphone mo, hindi mo maayos-ayos yan. Hindi man ikaw gumawa niyan eh. Kaya dinadala mo doon sa mas nakakaintindi. Doon sa talagang gumawa. O mga tinuruan ng gumawa. Kaya pagkatawa natin, ang buhay natin ay nasira, nagulo, hindi natin maayos. Dali na natin sa may-ari nito. Alam niya kung ano gagawin at gusto niya ayusin at linisin niya ito para sa'yo. with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit,
Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.